Napakainit ho na isyu, mga kaboses. Ang ating pong tatalakayin. Magandang araw po mga kaboses, mga kababayan. Isa na namang mainit na isyu ang ating tatalakayin, ang hamuno ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nasabi nga araw ho niya, ilabas ang listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda para sa Kapusan-Kita Program o AKAP. Bakit nga ba mahalagang isyu ito? Anong implikasyon nito sa tilipunan at sa paggamit ng pondo ng bayan? Tara, timayin natin, mga kaboses. Bago po tayo doon sa ating komentary po, mga kaboses, mag-react lang ho tayo dito sa video ni Shelo Magno sa kanya pong TikTok post video, mga kaboses. Ito nga hong hashtag Martin Romualdez Challenge, hashtag ilabas ang AKAP listahan, hashtag Ayuda King. Pakinggan natin si Professor Shelo Magno, mga kaboses. Speaker Martin Romualdez, yaman din lang at gusto mong maging Ayuda King, ay pakisagot naman tong tanong, bakit binawasan mo ng 50 billion pesos itong pangunahing ayuda program ng gobyerno, yung 4-piece, tapos AKAP ang pinopondohan mo. Anyway, meron akong challenge sa'yo. Tawagin natin tong Martin Romualdez Challenge. Sabi mo kasi may listahan naman at nakalagay ang pangalan ng mga AKAP recipients. Ilabas natin tong listahan na to, publicly available at makikita online sa internet, no? Tawagin natin tong hashtag ilabas ang AKAP listahan. Alam mo kasi, tax po natin yung ginagamit sa pagpapamudmod ng AKAP program. So kailangan ma-validate natin kung totoo nga bang mga tao tung tumanggap ng AKAP ayuda, kasi baka mamaya sa listahan na yan, dyan naman natin makita si Cheese Curls. Isa pa, yung mga tumanggap naman ng AKAP ayuda, sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 pesos daw. 5,000 pesos nga ba ang natanggap nyo? Maganda pong ma-validate ito ng buong bayan. So, pakalat po natin tong hashtag na to, hashtag Martin Romualdez Challenge, hashtag ilabas ang AKAP listahan. Ayun, mga kaboses. Galing mo yan sa TikTok post si Professor Shelo Magno, mga kaboses. Ano po? Si dating Finance Secretary Shelo Magno ho, mga kaboses. May hamuno siya kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang AKAP po, mga kaboses, ay isang cash assistance program na inilunsad doon nitong 2023 ni na si Speaker Romualdez at party list representative, mga kaboses, na si Elizalde Co. Ano po? Layunin ho nito, mga kaboses, na magbigay ng ayuda sa mga Pilipinong kapos raw ho ang kita. Sa kasulukuyang anyo ho nito, mga kaboses, nagbibigay ito ng isang beses na ayuda mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos sa mga manggagawang mas mababa ang kita kaysa sa poverty threshold. Ngunit, ayon ho kay Magno, tila kulang sa malinaw na framework ang implementasyon ng programa. Kaya nagiging bukas ito sa posibleng pag-abuso, lalo na nalalapit raw ho ang midterm election. Narinig nyo yun? Ano po, mga kaboses? Yung sinabi ho niya, tinanong ho niya si Martin Romualdez na bakit yung binawasan na 50 billion yung yung DSWD para sa 4-piece. Ano po? Yung 4-piece po, mga kaboses, talagang matagal na ho yan, no, na tumutulong sa mga mahihirap, na talagang sinusunod ho yung transparency and accountability ho ng ating gobyerno, kasi nga ahensya ng DSWD yung may hawak at sila yung magbibigay ng mga pera, mga kaboses, doon sa ating mga benepisyaryo. Now, tinanong mo ni Shelo Magno, ito nga hong si Romualdez, mga kaboses, kung bakit mas dumami pa ang pondo ng AKAP ayuda na inilalagay ho, mga kaboses, na kontrolado ng mga kongresista kagaya ni Romualdez, Elizalde Co, at iba pang mga talagang sumusuporta, mga kaboses, sa mga congressman, kasi binibigyan yan ng mga pondo, mga kaboses, yung mga bawat mga opisina. For example, Senador Vox Populi, ano po, mga kaboses, binibigyan ng meron kang pera para pang bigay ng mga ayuda, ano po, mga kaboses. Sana nilagay na lang doon sa talagang may programa na, mga kaboses, kaysa gamitin, mga kaboses, as a band-aid solution, mga kaboses, yung ayuda, no, na binibigay ng mga congressman. Kasi nakakatakot to dito, since sa opisina ng kongresista, baka humagamit, ano po, mga kaboses, sa vote buying. Kaya ito yung question, mga kaboses. Nasaan ito, mga kaboses? At inihiling ni Magno
na ilabas ang listahan ng mga benepisyaryo ng AKAP para magkaroon ng transparency at maipatupad ang isang people's audit o public audit. Ayon sa kanya mga kaboses, bilang mga nagbabayad ng buwis, karapatan nating malaman, unang-una kung sino ang mga nakatanggap ng ayuda. Sino-sino ba ang nakatanggap ng ayuda mga kaboses? Baka kasi nakatanggap na yung mga patay na, talagang nakatanggap ba yung mga taong bayan na talagang hikahos ngayon, mga kaboses sa tilipunan? Pangalawa gaano nga ba kalaki ang kanilang natatanggap? Baka kasi kulang-kulang mga kaboses. Instead of 3K to 5K, yung natanggap, 1,000 lang. Meron ba sa inyo ganito, mga kaboses? At pangatlo paano pinipili itong mga benepisyaryo? May data ba sila ng ating mga benepisyaryo? Paano nila binabalidate ng kanilang mga kanya-kanyang opisina, mga kaboses? Hindi lamang ito usapin, mga kaboses, ng accounting. Ang hamon na ito ay tungkol sa tiwala. Mga kaboses? Tiwala ng taong bayan na ginagamit ng tama ang kaba ng bayan, mga kaboses. Talagang kailangan natin ito malaman. Habang ipinapasok na ang panukalang batas, mga kaboses, upang gawing permanente itong AKAP, kasi talagang pinupos sila gawing batas ito Kaya ng purpose, mga kaboses. Narito mga critical ng mga tanong, mga kaboses. Meron na tayong Pantawid Pamilya Pilipino program. Kailangan nga ba talaga itong AKAP? Ang purpose po, mga kaboses, ay isang National Poverty Reduction Program. Bakit kailangan maglunsad ng panibagong programa kung pwede naman sanang palakasin ang existing na programa kagaya ng purpose? Hindi sana, dinagdagan na lang yung mga benepisyo doon sa purpose, mga kaboses, dinagdagan na lang yung purpose o mas pinalawig pa yung programa ng purpose, mga kaboses, kaysa sa gamitin nila sa kanilang opisina. Yan yung malaking katanungan May purpose na tayo, bakit nyo ba may ginagawa pa kayong ibang programa dyan? Tapos yung talagang programa na pangkalahatan, na talagang meron na mga benepisyaryo, kagaya ng purpose, ibinawasan pa ng pondo. Pangalawang tanong ito ba'y talagang epektibong tugon sa kahirapan? Ang mga ayuda mga kaboses, tulad ng AKAP, ay panandalian ng manguwian, mga kaboses. Hindi nito talagang nasasagot ang ugat ng problema tulad ng inflation, kawalan ng trabaho at mababang sahod. But it's solution lang yan, mga kaboses. Pero yung mga sustainable programs, Susana, na dapat tutukan para ma-address talaga yung mga issue, mga kaboses, mga ugat ng mga problema na kinakaharap po ng ating mga Pilipino, ay hindi nila nagawa, mga kaboses. Pangatlong tanong mga kaboses, may bahin nga ba ito na politika? Binabati ko ng iba na maaaring gamitin ng programang AKAP bilang paraan ng patronage politics o vote buying. Yun yung sinabi ko kanina, mga kaboses. Sinabi rin ni Sheno Magno, Sa isang banda, mga kaboses, sinasabi ng mga sumusuporta sa AKAP na ito'y hakbang raw para matulungan ang mga nangangailangan, lalo na sa gitna ng krisis. Ayon nga kay Southern Leyte Representative Christopher Sonyap, ang institutionalization ng AKAP ay magpapalakas raw ng social welfare system sa ating bansa. Talaga ba? Ngunit sa kabilang banda mga kaboses, pinupuna ni Magno na mas makakabuti kung tutukan ng gobyerno ang mas sistematikong solusyon sa mga ugat ng kahirapan, tulad ng pagtugon ng inflation. Mga kaboses? Ang panawagan ni Magno para sa transparency ay mahalaga, lalo na sa issue ng pondo ng bayan. Kung walang malinaw na sistema at pagsusuri, mga kaboses, paano natin masisigurong ang ayuda ay napupunta sa tamang tao? Hindi sapat mga kaboses, ang basta pamimigay ng pera. Kailangan may accountability sa bawat sentimong ginagastos, mga kaboses, mula sa kaban ng bayan. Mga kababayan, mga kaboses, ang usapin ng AKAP ay hindi lamang tungkol sa ayuda, kundi tungkol sa prinsipyo ng transparency at tiwala. Ang hamon kay Speaker Romualdez na ilabas ang listahan ng mga benepisyaryo ay hindi isang personal na atake, kundi isang makatuwirang panawagan para sa pananagutan. Kung tunay na makatao at makatarungan ng AKAP, bakit kailangang ililihim ang detalye? Sa huli, ang pananagutan sa puno ng bayan ay hindi lamang tungkulin ng mga nasa gobyernong ito, kundi ito rin ay karapatan nating mga mamayan na magtanong at magbantay. Maraming salamat mga kaboses sa patuloy nating ipaglaban ang gobyernong bukas, tapat at para sa tao. Paki-subscribe,
and click the notification bell mga kaboses. Share nyo na rin ho yung video natin ano po mga kaboses para ho updated kayo sa lahat po ng pangyayari po sa ating bayan. Box of PH po, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat and bye-bye.